Hello guys. Welcome to my vlog, Mike and Daisy TV. I'm Daisy and welcome today sa aking vlog. So today po ay magluluto po ako ng pako. Gulay po siya. Ito po ay matatagpuan po sa probinsya. Ito po ay galing pang Quezon. So sa Bicol din po ay marami rin pong ganito. Pako or in English is fern. Ito po ay masustansyang gulay. Ito po ay tumutubo lang, hindi po siya tinatanim. Kusa po siya tumutubo sa mga ilalim po ng nyog, sa ilalim ng nyugan, sa mga yung medyo maggubat-gubat na po na Kasi wild po ito wild na halaman po ito. Ito po. Sa mga nakakilala po nito, comment na po kayo kung paano nyo po lutuin itong pako. So today po is lulutuin ko ito. Gagataan po namin ito. Gagataan ko ito. Yun lang. Simple lang. Gata. Tapos sasahugan lang ng kung anong may isasahog sa kanya. Isda. Any isda. Any kind of isda. Pwede po dito. Or mga shell. Like kohol. Suso. Ayun, masarap po dito talaga sa pako. So, halip po kayo guys. Samahan niyo po ako sa pagluto ko nito. Ito po, umpisahan ko na po. Ito po ba dito na, na po ito ng anak ko. So, i-continue ko na lang po. Masustansya din po pala itong pako na to. Ito po kasi maliit pa po kami. Gulay na po ito Pero nung maliit pa po ako, siguro, kasi bata pa, siguro mga pa lang, 7 years old or 5 years old, mga ganong edad. Hindi ko po na-appreciate tong gulay na to. Hindi ko po siya bet. Po talaga siya type, kainin. Ewan ko po kasi dahil bago po siya sa paningin ko, yung alam mo yung parang kulot-kulot. Feeling ko po kasi nun may uod. Sabi ko, parang may uod na nakatira sa sa dahon. Kaya ayoko siyang kainin. Ayoko po talaga. Pero, nung tayo po ay nagkakaedad na, dun lang po pala natin na-appreciate yung mga gulay. Kasi ako noon, ng bata ako, marami din akong gulay na hindi kinakain. Kagaya ng, hindi ko siya gusto yung ampalaya. Diba? Masustansya, pero ayaw kong kainin dati. Ano ba ba? Yung mga okra, hindi ko po yung gusto. Kalabasa, talbos ng kamoting kahoy. Pag ganun po yung ginugulay ng nanay ko, sabi ko po talaga sa sarili ko, ano ba yan? Ba't ganyan ang ulam namin? Hindi ko po talaga siya gusto. Pero, pagdating din po pala ng panahon na ikaw ay nagkaedad na, dun mo lang po pala ma-appreciate yung gulay. Kasi dun mo lang na malalaman. Tsaka nag-iiba rin po pala yung panlasa natin. Yung, yung tawag dito? Yung panlasa natin sa mga pagkain. Panlasa sa pagkain. Kaya, doon lang natin na-appreciate yung mga gulay na dati ayaw natin, pero ngayon, bet na natin kainin. At nalalaman natin kung ano yung, halaga, sustansya nito sa ating katawan. Gaya po ito. Ito pong pako or fern is, po ito, rich in vitamin C. O imagine, kakain ka lang ng para ka na uminom ng vitamins. Diba? Kasi rich in vitamin C. And, syempre, sa iron. Ayan, rich in iron din po siya. Potassium. Diba? Galing. Diba? Galing. It's amazing. Amazing po talaga si God. Talagang nilikha niya yung mga gulay para makatulong sa kalusugan natin. Sabi nga po, noon, ang kinakain ng mga tao, kaya mahaba ang buhay ay gulay.
paglipas ng panahon, yung tao kumakain ng kung ano-anong ano na, may mga artificial foods, artificial drinks. So, ay, alam mo yon na ano tayo, nasisira yung kalusugan natin. Kasi hindi naman yun nilikha ni God eh. Kumbaga nilikha ni God, kakainin natin gulay, prutas, isda, yung may mga hayop na pwede natin kainin, gaya ng manok, baka, diba? Yun yung allowed lang noon na kainin. Pero dahil sa pagdating ng panahon, iba-iba na yung nakakain natin. Tapos mahilig na tayo sa mga fast food, mga burgers. Doon sa sa pagkain na yun. Kaya yun yung tinatawag na ng ating mga nutritionist na kailangan may nagbi-video din pala. Alamin natin kung ano yung mga pagkain, sustansya na pwede sa ating kalusugan. Diba? Pwede sa ating mga anak na pwede nating ipakain. Especially sa mga mami dyan. Shout out sa mga mami. Sana, turuan natin yung ating mga anak kumain po talaga ng masustansyang gulay. Diba? Pero ito po kasi pambihira lang to. Pambihira lang po yan dito sa Maynila. Pambihira lang makarating to dito sa Maynila. Itong pako. So, kaya pa nagkataon, meron po dun sa kababayan namin na nagtitinda ng ganito. Talagang bibili po talaga kami sa palengke ng pako. Diba? Kasi alam mo yung ganitong gulay, masustansya po talaga. Hindi tayo matatakot kumain. Kahit ito lahat, kainin natin to lahat. Hindi tayo matatakot na, ma-over, anong tawag dito? Anong tawag doon? Hindi ko na masabi kung anong tawag doon eh. Pag yung nasobrahan tayo, masama. Pero ito, kahit maubusin natin to, hindi masama. As in, idudumi lang natin to. At makukuha lang yung tamang nutrition dito sa pako na to. Ayan. Ito lang po yung paghimay. Napaka-easy lang. Kasi malambot lang po siya. Para lang siyang, sitaw. Para siyang, anong tawag dito? Yung kangkong na, inihimay. Ganun lang po siya. Maliwanag. Diba? Pero yung mga bata po talaga, yung mga bata dito sa Maynila, hindi po talaga nakasanay kumain ng mga gulay. Kaya kailangan po sanayin natin kumain ng gulay. Di kagaya ng mga bata sa probinsya. Ay naku, lahat na lang ng gulay kakainin. Kasi yun lang meron sa probinsya talaga. Alam mo yun sa probinsya namin. Marami nito sa ilalim ng mga puno. Sa puno ng nyog, marami nito sa mga sagingan, ganyan. As in, maraming ganito. Daddy. Nini. Maingay. Full? Stop mo. Hindi na Baka madilit mo i-edit ko doon na Guys, continue ko po yung video ko. Na full storage po yung cellphone ko. So, ito na pa yung, yung video ko ulit about dito sa pako. So,
So, hindi pa po ako tapos. Ito, malapit na po siya matapos. Himayin. Ayan. Ganito lang. Para ka lang naglalaro. Ayan. Malapit na akong matapos. Tapos po nito, papakulo po na tayo ng gata. May bawang sibuyas. Ganun lang. Ganun siya simple. Comment below po yung ano po ba yung mga paborito nyong gulay. Yung paborito nyo lutuin. Ano buong luto. Or may maisasuggest po kayo na pwede ko pong lutuin. Ayan. Share lang po kayo ng mga paborito nyong gulay na pwede nyong nating Bali po yung mga niluluto ko po, yun po talaga yung kinakain namin everyday. So, ano po yung ginagawa kong video. Yun na po yung pagkain namin. Yun po talaga yung pagkain namin. Bali, sinishare ko lang po sa inyo kung paano ko din po siya lutuin. Hindi naman po ako experto or parang lang, share lang. May share ko lang na, ganun pala. Para yung iba naman, maengganyo na, na, yung mga, pwede rin palang. Storage is full. Okay guys, mamaya na po ulit sa pagluto po ng, pagpapakulo po ng, ng gata. So, see ya! Bye guys. Hi guys! Welcome again sa aking vlog. So, ito na po yung continuation ng aking pagluluto sa pako. Ito, dito ko po lulutuin sa pot na to. Buka. Okay. Ito po yung lutuan kasi medyo may karamihan po ito. So, kailangan natin haluin. So, ito po yung ginamit ko. Nilagyan ko na po pala siya ng bawang, sibuyas, ceiling green. Yung ceiling green po na haba, hinati ko lang sa tatlo. Isa lang. Kasi baka maanghang, hindi makain ng anak ko. So, paminta. And then, ang sahog po, ito po, binili namin sa palengke, yung tinapa. Ito yung tinapa. 50 pesos. Ito po yung sahog na isasahog ko dito. Ayan. Or buo na lang ilalagay ko. Buo na lang. Ito yung tinapa. So, katiin ko lang po sa gitna. Hindi naman kasi siya kalakihan eh. Ayan, sa gitna lang. Ganun lang. Hindi ko po siya ubusin. I think. Buo na lang ilagay ko para baka mabuo. Ayan, okay na siguro ito. Ayan. Hindi ko po ubusin. Yan, bumili ka magic sarap yan. Then, lalagyan ko na din po siya ng asin. Bali po, ito po pala, hindi ko na siya gigisahin para iwas po tayo mantika. Ayan po yung asin. May asin na siya. Lagyan ko na. Hindi ko po masyadong lalagyan. Mamaya na lang yung last ko na titimplahin talaga yung timpla na. So, ayan. Tapos, ito po yung gata. Ito po yung gata na nabili sa palengke. So, direkta na po lahat. Hindi na po igigisa. So, direkta na po. Wala po tayong gagamitin mantika para iwas, para healthy po. Kasi healthy po yung kakainan nating gulay. So, healthy na po lahat. Ito na. Ito yung, huling gata. Ito po yung, pangalawang gata.
Ay, di ba baliktad? Ito po yung pangalawang gata. Ito po yung pangalawang gata. Ito yung unang gata. So, pagsasamahin na natin siya. Dahil sa hindi naman natin siya, gigisahin, ganyan na. Ilalagay na natin siya hanggang sa siya kumulo. Ayan, higain ko lang po. Para di sayang. Mahal po kasing gata. Ito po ay 30 pesos. Ayan. Lagay ko na rin po ito. Kasi pakukuluin lang naman natin siya eh. Ayan, lagay ko na rin pangalawang gata. Ay, sorry. Ayan. Then, isasalang ko na po siya sa apoy. So, halika na po guys. So, halu-haluin po natin na hindi po siya mamuo. Ayan, ganyan-ganyan lang po. Hanggang siya, ganyan-ganyan lang po. Huwag yung sobrang halong-halo. Ganyan-ganyan lang. Ayan. Hindi lang mamuo yung gata. Super mild lang po yung paghahalo. Ayan. Bali, parang time to time, time to time ba tama? Ayan. Ayan, sa pumulo po yung gata. Minute yung gata. Kasi iwasan po natin mamuo. Dahil sa hindi na po natin ginisa, nandiyan na po lahat. Direkta na lahat po yan. Kailangan pakuluin natin ng mga ilang minuto. Kailangan natin halu-haluin para hindi mamuo. Pangit po kasi pag namuo na yung gata, hindi na siya cream. So, kailangan continuous po yung natin paghalo para hindi mamuo. Ganyan lang po, napaka-easy. Para luto po yung bawang, sibuyas. Ayan. Kumulo na po siya, diba? Ganun lang po siya kabilis. Diba? Kumulo na yung gata. So, pakuluin pa po natin siya. Pero continuous po yung itong paku po na to. Hindi lang po siya pwedeng lutuin, kundi pwede rin po gawing itong ensalada. Sa mga nakakaalam po, ito po yung ginagawang ensalada. Super sarap po sa prito. Kunyari, may prito kayo, tapos samahan nyo nito. Ay, naku, sarap po talaga. Yan. Ensalada, ang pako. Ito yung tawag. Next, video ko, gagawa po ako ng ensalada ang pako. Ay, pag magkataon, meron po pako ulit. Magkataong ganan. Ayan. Kailangan mabaliktad. Mabilis lang po ito maluto. So, mamaya na lang po guys. Papakita ko sa inyo kapag luto na. Yung pako. Sige po. Hi guys. Ito na po yung naluto kong pako. So, okay na po siya. So, titikman na lang po natin. Saan ang Anong tinidor ko? Yung tinidor. Asa na? Tapos may tinidor. Kuha mo, bebe. Tama ko tinidor na. Ayan na po. Ito na po yung pako. So, by the way guys, maglalambing lang po ako. Don't forget to subscribe, like, and share sa video ko po. Yung hanggang sa magkakamay na po ako guys kasi masarap po magkamay. Ayan. Kain na po tayo. Bye, guys. Enjoy po.